Ito ang inyong Inko Makoy. Ako ay maghahatid na naman sa inyo ng kwentong kababalaghan at katatakutan. Makinig at saksihan ang pangyayari sa kwento natin ngayon na pinamagathang Ang Bahay na Abandonado. Sa ilalim ng nagliliwanag na buwan at tahimik na gabi, isang grupo ng magkakaibigan ang naglalakad pa uwi matapos ang isang mahabang araw sa paaralan. Habang sila ay naglalakad, napahinto ng bahagya si Martha sa isang lumang bahay na tila inabandona na ng maraming taon. Ang bahay ay puno na ng ligaw ng mga halaman at kapansin-pansin rin ang marupok na mga parte ng bahay dahil sa mga bintanang bahagya ng nahuhulog. Nababalot ng takot sa isipan ang magkakaibigan maliban kay Martha. Hindi pa man nakarating ang magkakaibigan sa daan kung saan mayroon ng ilaw, naramdaman na ni Martha na may kung anong kakaibang enerhiya ang bahay na tila humihila sa kanya pababa sa kanyang mga paa. Hoy Martha! Huwag ka na kasing hihinto dyan. Nakakainis naman eh. Malayo pa tayo sa poste oh. Maliwanag nga pero buwan lang naman ang dahilan nito. Halika na! Pagmamaktol ni Jessie habang pinipilit na hilahin si Martha sa bahay na yon. Hindi kasi maintindihan ni Jessie kung bakit di man lang kinikilabutan si Martha sa bahay na kanyang tinititigan. Siglit lang naman. Naisip ko lang, bakit kaya may mga bahay na sobrang ganda pero inaabandona? Kagaya niyan. Tsaka ko nung may nakatira pa dyan malaman siya ng bahay na yan. Ano sa tingin niyo? Paglingon ni Martha ay nauna na nang naglakad ang kanyang mga kaibigan na sina Jose, Ramon, Betty, Jessie at Mimi na pagsapit ng umaga ay migilito na pinagtataka naman niya dahil ramdam niya namang may kasama lang siya habang nakatayo sa harap ng bahay. Martha! Hoy! Kanina ka pa namin tinatawag. Ano bang tinitignan mo dyan? Kahit mamaga pa ata bibig ko dito kakatawag sa'yo dahil sa mga engkantong nandito. Hindi mo talaga tatantanan yung bahay na yan oh. Napailing naman at napangisi si Martha sa sinabi ni Ramon sabay tumakbo patungo sa kanila. Naniniwala ka pala sa mga engkanto? Panahon pa ng mga kanununuan natin yan eh. Wala namang engkanto. Tsaka, gawa-gawa lang yun ng mga nanay at mga lola natin, panakot para matulog tayo sa tanghali. Di totoo yun. Wika ni Martha habang nagpapagpag ng mga kung ano-anong halaman na dumikit sa kanyang palda. Aray! Oh Beshi! Anong nangyari? May kung anong kulisa pang kumagat sa binti ko. Tapos isa pa tong matalim na to. Ano ba to? Pagpapaliwanag ni Martha kay Mimi habang binubunot ang kung anong matalim na tinik na tumutusok sa kanyang daliri habang bahagya rin itong nagkakamot sa binti. Asan? Patingin nga. Pag-aalalang tugon ni Jose. Susi, nakahanap na naman ng paraan para mahawakan si Martha. Panunukso ni Betty sa binatang hindi na mapalagay dahil sa hiya. Hindi ah. Gusto ko lang naman malaman kung ano yung tanim na anong tumusok sa daliri ni Martha. Siyempre para maiwasan ko pag dumaan ulit tayo dito no. Utal-utal na pagrarason ni Jose. Asus, wag kami Jose. Si Betty at Ramon ay magkasintahan kaya naman ganun na lang rin asarin nila si Martha at Jose para daw matuldukan na ang pagiging torpe ni Jose. Oo nga kuya, aminin mo na kasi. Nakita ko nga sa Hindi na nito natapos ang sasabihin dahil pinigilan nito ni Jose bago pa matuloy ang sasabihin. Si Jessie ay nakababatang kapatid ni Jose na naging kasundo na rin nila dahil sabay-sabay itong umuwi. Ouch! Ouch! Hello! Ouch! Pagpapapansin ni Mimi kay Jose na agad naman binaliwala ni Jose. Agad naman nagtawanan ang magkakaibigan. Natigil na lang ito nang may narinig silang mahinang sutsot na narinig mula sa di kalayuan. Uy Ramon, huwag kang nananakot dyan. Sige ka, ikaw ang tatakutin ng kung sino man ang nakatira dyan sa bahay na yan. Sige ka. Ha? Hindi naman ako yun eh. Ay naku Ramon, alam na namin yan no.
Kunwari ka pa eh. Hindi talaga ako yun. Tara, takbo! Mahuli mang lilibre bukas! Sigaw ni Martha habang mabilis na kumaripas ng takbo. Nawala naman ang takot na nararamdaman ng magkakaibigan dahil sa mas nangibabaw ang takot nila na maging taya bukas sa oras ng recess. Nakarating na ng bahay si Martha at ang iba pa nitong mga kaibigan. Pahingal-hingal itong pumasok sa pintuan habang nakangiti pa dahil sa kalokohan na ginawa nila. Hinubad niya ang kanyang sapatos at medyas at sinarhan ang pinto tsaka inilapag ang bag sa sahig. Nay! Tay! Dito na po ako. O anak, mabuti at nariyan ka na. Masyado akong nag-alala sa'yo. Ha? Bakit po, Nay? Si tatay, asan po? Ayun nga at kumaripas sila ng takbo ng grupo niya nang marinig na may umaligid daw na kung ano sa bahay nila Ate Muyula. Ang sabi pa akit bahay raw at nakatakas daw kasi ito sa kulungan kahapon. Kaya Biglang bumukas ang pinto na ikinagulat ng mag-ina. Pambihirang lalaki yon. Akala namin magnanakaw lang. Mukha ring tumira rin ng bawal na gamot O Celso, ang bilis niya namang nakabalik. Parang kakalis niyo lang Nahuli niyo ba agad ang masamang tao? Wika ng nanay ni Martha habang nilalapag ang tsinelas ng asawa sa sahig. Ayun na nga Pero teka, pahingi mo na ako ng mainom dyan. O sige. Marta, pakikunan mo nga ng tubig ang tatay mo tsaka pakiligpit na rin itong mga gamit niya at baka matisod pa tayo nito dito. Opo, Nay. Kumuha ng tubig si Martha sa kusina at patungo na sana siya sa sala para ibigay ang tubig nang biglang nahulog ang basong daladala niya. Diyos ko, Marta. Atakihin ako sa'yo sa puso. Di ka man lang nag-iingat. Galit na napatungo ang nanay ni Martha sa kanya para pulutin ang nabasag na baso. Ano ho, Tay? May nakita raw pong magnanakaw na babae sa bintana? Oo anak. Imposible nga, 'di ba? Tsaka duguan pa daw. Kaya tumakbo kami kaagad nang nagkaroon kami ng tsansa na mahuli siya. Nakatungangan na lang kasi siya sa bintana ng abandonadong bahay Kaya sabi ng kasama ko, adik da. Hindi na natapos ni Celso ang sasabihin niya nang bigla na lang pumasok si Martha sa kanyang kwarto. Tingnan mo nga itong batang to. Siya na nakabasag, siya pa itong nag-walkout. O siya, Celso, bihis ka na ito nang makakain ka't makapagpahinga na. Di na ata kakain na yung si Martha. Pagpasok ni Martha sa kanyang kwarto ay agad niyang kinuha ang kanyang drawing book sa ilalim ng kanyang unan. Dali-dali niya itong binuklat at makikita rito ang nakapangingilabot na mga drawing ng iba't ibang anggulo ng abandonadong bahay at kung tititigan ng mabuti ay may babaeng nakasilip sa may bintana. Sabi ko na nga ba't totoo ka Sabik na wika ni Martha. Kinabukasan ay maagang naghanda ng agahan ang nanay ni Martha para maipaghanda ang kanyang mag-ama para sa eskwela at trabaho ng mga ito. Nang gigisingin na sana nito si Martha, ay ganun na lang ang pag-aalala nito nang maramdaman na nag-aapoy ng lagnat ang anak. Martha, anak! Inaapoy ka ng lagnat. Bahagyang naiangat ang kumot na nakabalot sa katawan ni Martha, dahilan para makita ng ina ang namamaga at tila nangingitim na sugat nito sa binti. Diyos ko, anak! Martha, anong nangyari dito? Nay? Mabilis na tinakpan ni Martha ang sugat sa binti at naupo sa uluhan ng higaan. Nay? Kanina ka pa ba dyan? Ba't ka nandito? Anak, di ba lagi naman kitang ginigising pag umaga para pumasok? Tapos nung gigisingin na sana kita, naramdaman ko na inaapoy ka ng lagnat. Tapos naluran ko yung kumot mo kaya bagyang natanggal to tapos nakita ko to. Hahawakan sana ng nanay ni Martha ang binti ng anak nang biglang Ano ba? nagulat ang nanay sa inasta ng anak. Sorry, Nay. Nagulat lang ako. Medyo mahapdi kasi siya kaya natatakot ako na dumampi yung kamay mo sa sugat ko. Sorry.
Hindi nakaimik agad ang nanay ni Martha na nagdadalawang isip kung ano ang isasagot o ikikilos nito dahil sa pinakitang ugali ng anak. Mabait ang nanay ni Martha at hindi siya nito gaanong pinapagalitan. Kabaliktaran naman ang kanyang tatay na sobra kong dumisiplina, ngunit puno naman ng pagmamahal kapag wala namang kasalanan si Martha. Okay lang anak. Gamutin mo na lang yan bago pa makita ng tatay mo. Huwag ka na rin pumasok ka kasi naapoy ka ng lagnat oh. Lalabas na muna ako at dahan-dahan ko na ang agahan ng tatay mo ha. Nagmamadaling lumabas ang nanay ni Martha tsaka bumuhos ang luha pagkasara nito ng pinto. Hindi na nakaimik si Martha at napatingin na lang sa pintuan, sabay tingin rin sa sugat na kung pagmamasdan parang unti-unting kinakain ang paunti-unting balat nito sa binti. Nag-aalala ang dalaga sa mga oras na yon at may halo ring pandidiri sa nakikita sa sarili nitong binti. Naaalala niya ang insektong kumagat sa kanya kagabi dun sa lugar kung saan malapit ang abandonadong bahay. Babangon na sana siya nang bigla itong nakarinig ng tila bulong na nanghihikayat na boses ng babae. Hindi niya alam kung saan ito nanggagaling, ngunit nakakaramdam siya ng pagkasabik at pagkagalak sa narinig nito na tila ba matalik na kaibigan ang nangiimbita sa kanyang lumapit. Martha! Martha, halika rito, Martha. Halika rito. Dahan-dahang naglakad si Martha papalapit sa bintana ng kanyang kwarto at sumilip. Nakita niya ang mataas na bubong ng abandonadong bahay na bahagyang nakasilip mula sa kinatatayuan nito. Hindi man ito ganoon kakita dahil sa mga punong nakaharang dito. Alam ni Martha na yun ay ang abandonadong bahay. Oo, tama. Yan na. Sige, lumapit ka pa. Tila wala sa sarili na naglakad si Martha patungo sa bintana at nakatutok sa kawalan. Dali-dali itong lumabas ng kwarto na tila may hinahabol na kung ano. Napansin ito ng kanyang ina at ganun na lang ang pag-aalala dahil sa sitwasyon ng anak. Martha anak, saan ka pupunta? Hindi ba't mataas pang lagnat mo? Okay lang po ako, Nay. May pupuntahan lang po ako saglit. Sigurado ka ba? Dapat ay Sinabing okay lang ako eh. Hindi natuloy ang sasabihin ng nanay ni Martha at ang kanina'y pag-aalala ay napalitan ng pagkagulat dahil sa inasta ng dalaga. Martha, wag mong pagtataasan ng boses ang nanay mo ha. Sumusobra ka na. Pagmamadaling wika ng tatay nito kahit pa nga bumubula-bula pa ang bibig dahil ito rin ay nagsisipilyo ng mga oras na yon. Sinamaan ng tingin ni Martha ang kanyang ama tsaka bumalikwas ng takbo. Abat, hoy Martha! Nakita mo yun, Celia? Ang anak mo! Parang sinapian na kung anong masamang espiritu kung makaasta. Hindi ko alam kung paano at ano ang mga nangyari dito sa bahay habang nagtatrabaho ako. Pero masasabi kong hindi maganda ang ugali ng anak mo. Teka nga, Celso. Ako ba sinisisi mo sa pagiging ganyan ng anak mo ngayon? Di mo ba kilala yan si Martha? Di ka ba nagtataka? Kahit pagalitan mo yun dati, yuyuko lamang yan at hihingi ng pasensya. Hindi man lang yan makatingin sa'yo. Pero ngayon, Celso, ngayon nakita mo ba na tila nanlilisik sa galit ang mga mata niya? Nangihinang napaupo ang nanay ni Martha habang binabanggit iyon sa asawa. Pasensya na, Celia. Nadala rin ako sa emosyon ko. Nagpadala ako sa galit. Siguro nga tama ka. May hindi tamang nangyayari sa anak natin. Kaya naman gano'n na lang din ang nasabi ko sa'yo, dala ng sobrang pagkagulat. Pasensya na. Ang bahay na nooy puno ng saya sa tuwing magpapaalam ang mag-ama na papunta sa trabaho at eskwelahan ay napalitan at nabalot ng lungkot at takot. Lungkot dahil halos hindi na masilayan ng mag-asawa ang kanilang anak dahil pagkagising nito ay agad na kumakaripas ng takbo patungong eskwelahan. At takot naman sa kung ano ang pagbabagong nangyayari sa kanilang anak lalo pa na dati ay puno ito ng lambing at ngiti. Yun ang buong akala nila.
akala na makakapagpabago ng lahat. Hanggang sa Tao po? Nay Celia, Tatay Celso, nariyan po ba kayo? patuloy ang pagkatok at pagtawag ni Betty at Jose sa mga magulang ni Martha, na sa mga oras na yon ay abala rin sa mga gawaing bahay. Dito oh, medyo bukas ang bintana. Baka sakaling marinig tayo. Huy Jessie, pag tayo na pagkamalang magnanakaw dahil sa ideyang mong bruha ka. Hindi naman tayo papasok kay Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Ay butike, bruha, hoy Marta! Utal-utal sa pagkagulat na tugon ni Mimi nang biglang sumulpot si Martha sa likuran nila. Patakbong tumungo sila kay Martha dahil sa sabik nilang makita ang kaibigan. Ilang linggo na kasi itong hindi pumapasok. Akmang yayakap sana sila at guguluhin ang buhok nito tulad ng nakasanayang pangaasar nila sa isa't isa nang biglang Ano ba? Wala ba kayong mga respeto? napaatras ang magkakaibigan sa pagkagulat sa inasta ng dalaga. Marta, nanggo-good vibes ka na naman ha? Oh, sige na, ngiti na. Hello? It's a prank? It's a prank? Napalitan ng pag-aalangan ang dating masagana na boses ni Ramon nang makita niya ang kaibigang si Martha na seryoso pa rin at tila di nagbabago ang emosyon ng mukha. Ano nangyayari? Napatakbo ang ina ni Martha dahil sa narinig na boses ng anak. Oo mga anak, andito pala kayo. Inato niyo pa si Mar. Paalisin mo na sila, Nay. Tila walang emosyon na sinabi iyon ni Martha na agad namang pinagtaka ng nanay nito. Ha? Teka, kakarating niyo lang papaalisin mo na sila? Nilingon ni Celia ang anak tsaka lumingon naman sa mga kaibigan nito. Pumasok muna kayo at magmerienda. Tamang-tama at nakapagluto na ako ng makakain. Hindi na po, Nay. Aalis na lang po kami. Salamat. Kumaripas ng takbo ang magkakaibigan na agad naman pinagtaka ng nanay ni Martha. Lingid sa kaalaman niya ang mga titig at masamang tingin na binitawan ng kanyang anak sa mga kaibigan nito na tila ba nanlalamon. Anong nangyari sa mga yun? Oo, sahali ka na anak at nang makakain ka na. Tamang-tama at luto ng paborito mong sopas. Tsak na mabubusog ka. Walang emosyon na sumabay sa paglalakad si Martha sa kanyang ina papasok sa bahay nila habang inaayos nito ang buhok ng anak. Dumaan pa ang ilang araw, linggo at buwan nang nagpatuloy at lumala ang sitwasyon ni Martha. Halos hindi na ito makausap at hindi na rin halos makita sa kanilang bahay. Halata na rin sa ina nito na nangangayayat dahil sa sobrang pag-aalala sa anak. Nagluluto ito ng hapunan nang biglang may narinig na mga katok mula sa pintuan sa likuran. Sino yan? Agad niyang tinungo ang pintuan at binuksan. Bumungad ang malungkot at nag-aalalang muka ng mga kaibigan ni Martha, pati na rin ang guro nito. Magandang araw ho, Mrs. Nariyan po ba ang anak niyo? Nagtatakang palipat-lipat ang tingin ng nanay ni Martha sa magkakaibigan pabalik sa guro. Wala po sir. Maaga po naman lagi yun umaalis papunta ng eskwelahan. May nangyari po ba? Mrs. Ilang buwan nang hindi pumapasok ang iyong anak. Noong pinuntahan ka raw dito ng mga kaibigan niya para magtanong kung ano ang nangyari ay hindi na daw sila nakakuha pa ng kung anong impormasyon dahil sa takot kay Martha. Pagpapaliwanag ng guro. Hindi nga po namin maintindihan, Nay, kung bakit ganun na lang kagalit ang tingin ni Martha sa amin ng mga araw na yun. Ay correct mother. Akala nga namin dinatnan lang siya ng kanyang buwan ng dalaw. Pero parang mata na yung dinudugo at hindi si... Mimi! Pagsaway ni Ramon sa kaibigan. Pumasok kayo. Pasensya natin, hindi ako nakapaganda ng marami-rami dahil hindi ko naman inaasahan na dadating kayo eh. Bahagyang nanginginig ang mga kamay nito dahil na rin sa halo-halong gulat, lungkot, takot at pag-aalala sa kung ano ba ang nangyayari sa anak nito. Maupo muna kayo.
Tatawagan ko muna ang tatay ni Marta. Hindi pwedeng hindi ito makarating sa kanya lalo na... Agad naman bumuhos na ang luha ng ginang tsaka pinagpatuloy ang sasabihin. Lalo na siya lamang ang nag-iisa naming anak. Nilapitan siya ni Jose at tsaka naman sumunod na lumapit ang iba pa nitong mga kaibigan. Hindi ko kakayanin kung malaman kung may masamang mangyayari sa anak ko. Natawagan na niya ang asawa na dali-dali namang kumaripas ng takbo pauwi galing sa barangay hall ng kanilang lugar kung saan ito nagtatrabaho. Anong nangyari? Asan si Martha? Inabot na ng dilim ang magkakaibigan pati na rin ang guro nila sa bahay nila Martha dahil sa pagbabaka sakaling maabutan nila ang pag-uwi nito. Sumapit na ang alas 7 ngunit ni anino ng dalaga ay walang dumating. Sa abandonadong bahay. Nagtakang nilingon si Jose ng lahat. Ano bang ibig mong sabihin? Nung araw kasi na pauwi kami, napansin ko ang pagtitig ni Martha sa abandonadong bahay. May kung anong insekto rin ang kumagat sa kanya at yung daliri niya. Sa pagkakaalala ko, ay natinik siya ngunit kahit anong tanggal namin ay hindi namin magawa. Oo, tama. Iswe na lang, bahala na lang namin sa pag-aakalang normal lang yun dahil sa madilim at madamo nga naman doon. Pero, nung pumunta kami dito, nakita namin ang binti niya na para mang dilalamon ng sugat. At nang itinungo namin ang tingin namin sa kanya, hindi ko alam kung ako lang ba ang nakakita pero duguan ang mukha niya at sobrang sama ng tingin niya sa amin at puno ng galit. Pagpapaliwanag ng mga kaibigan ni Martha. Celia, tawagan mo nga yung albularyo sa lugar natin. Di ba meron kang numero niya? Tatawagan ko rin ang pari na pwedeng sumama sa atin. Hindi maganda ang kutob ko sa anak natin. Maaaring nakuha na siya ng babae sa abandonadong bahay. Magmadali tayo. Baka ay maaabutan pa natin si Martha at maagapan ang kung anumang masamang elemento na pumasok sa kanya. Dali-daling gumalaw ang bawat isa sa kanila para sa paghahanda ng papunta nila sa abandonadong bahay. Dumating na rin ang albularyo pati na rin ang pari na kanilang hiningan ng tulong. Kailangan nating magmadali. Ngunit sasabihin ko sa inyo na wag na kayong umasa dahil base sa inyong mga kwento ay imposible nating makuha si Martha ng buhay. Pero umuwi siya rito palagi. Paano? Hindi pwede. Celso, buhay ang anak natin, di ba? Buhay si Martha. Napahagulgol na lang ang ginang habang binabanggit iyon at pinapalakas ang loob sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa asawa. Celia. Magdasal lang tayo na sana ay walang mangyaring masama sa kanya. Dali-daling lumabas ng bahay ang grupo at nagtungo sa lugar kung saan nakatirik ang abandonadong bahay. Hindi nga sila nabigo nang makita si Martha doon dahil andun ang dalaga at pangiti-ngiti ng nakakaloko na para bang may kasama ito. Ngunit kahit sa ang anggulo tingnan ay wala talaga itong ibang kasama kundi ang sarili niya. Akmang lalapitan ng nanay ni Martha ang dalaga ngunit agad itong pinigilan ng albularyo. Teka lang, wag mong tatangkain na lumapit dahil maaaring hindi na yan ang inyong anak. Pagbibigay babala ng albularyo kay Celia. Pero si Martha, ang anak ko, kailangan niya ako. Nagpupumiglas si Celia habang nagmamakaawa na bitawan siya dahil sa pag-aakalang kailangan siya ng anak nito. Nay, tulungan mo ko, Nay. Nakakaawang tinig ang binitawan ni Martha sa pagmamakaawang tulungan siya ng nanay nito. Nanay, tulungan mo ko. Akmang inaabot ni Celia ang kamay ng anak tsaka sumigaw ang albularyo at kung ano-ano ang inilabas nito at isinaboy sa dalaga. Dahilan ng pagbabago ng boses nito mula sa nagmamakaawa hanggang sa tinig ng tila nasasapi ang demonyo. Nay, Manahimik ka! Hindi ikaw si Martha. Isa kang masamang espiritu.
Lisanin mo ang katawan ng dalaga, kung hindi ay tuluyan kitang palilisanin sa mundong to. Hindi! Kayo lahat kayo ay nanggagambala sa tahimik kong pagtira sa bahay ko. Nais ko lamang na manatili rito dahil gusto kong maramdaman ang pagiging normal na tao bago pa man ako patayin ng mga halangang bituka ng mga taong pinagsamantalahan ako mismo dito sa bahay na ito. Akala ko ay matatahimik na ako pero hindi. Ginambala niyo pa rin ako dito. Wala kayong respeto kapag dumaan na kayo dito. Ngayon ay makikita niyo ang paghihiganti ko! Isang malakas na sigaw ang pinakawalan ng kung anong nilalang na nasa katawan ni Martha. Dahilan para manghina ang mga tao doon maliban sa pari at albularyo. Kung ano-anong orasyon at pagdadasal ang ginawa ng albularyo at pari. Nagsanib pwersa sila para puksain ang nilalang na iyon. Hindi na halos kinakaya ng albularyo ang lakas ng enerhiya, ngunit sa paghahangad na maibigay sa mag-asawa ang hangad nito, ay nananatili siyang matatag at patuloy na pinupuksa ang elementong nasa katawan ng dalaga. Lumipas ang 3 oras na pakikipaglaban sa masasamang nilalang. Nilisan nito ang katawan ng dalaga. Mapaghahalataan ang pagbago ng mga kulay ng kuko, labi at buong katawan ng dalaga. Nilapitan ito ng tatay at nanay nito ng patakbo. Martha, anak! Anak, gumising ka, anak! Nak, dumilat ka lamang. Hindi na kita papagalitan, anak. Anak, gumising ka. Natutulog ka lang, di ba? Nang unang araw pa lang na inapoy ng lagnat si Martha, binawian agad ito ng buhay na hindi nyo namamalayan dahil agad ditong inangkin ng demonyong iyon. Ilang buwan na nabangkay lamang ng anak nyo ang kasama nyo. Ngunit hindi nyo ito alam dahil ginamit nito ang anak nyo para makaranas ng normal na buhay. Ang halaman at insekto na dahilan ng kanyang pagkamatay ay isang lason na ginamit ng masamang nilalang na iyon para makuha ang biktimang si Martha. Sunod-sunod na pagpapaliwanag ng albularyo na nagbase sa kwento ng nanay ni Martha sa kanila. Lumipas ang 1 buwan, ganun na lang ang pagluluksa ng nanay ni Martha sa pagkawala ng anak at di kalaunan ay binawian rin ng buhay. Sinubukan lumaban mag-isa ng tatay nito, ngunit tulad ng nanay nito ay hindi rin ito kinaya ang depresyon at agad ring sumunod sa kanyang mag-ina. Binisita ng magkakaibigan ang puntod na magkakatabi lamang ang kinalalagyan ni Martha ng kanyang ina at ng kanyang ama. Ang daya mo naman. Ni hindi ka man lang naghintay na ligawan kita. Maluhaluhang sinabi ni Jose sa puntod ng dalaga sabay pahid nito sa mga nag-uunahang luha sa mata. Nalala ko pa nung nag-unahan tayong magtakbuhan. Yun na palang huling gabi na makakasama ka namin, na maririnig namin ang pag-aasar at pagtawa mo. Nag-iyakan ang mga kaibigan. Bakla ka? Sana masaya ka dyan na. Kasama mo na magulang mo. Sana masaya kayo kung nasaan man kayo ngayon. Sige na, Martha. Bibisitahin ka na lang namin, ha. May mga trabaho na nga pala kami. Tagal na rin, no? Pero ang sakit parang bagong-bago pa rin. Baliw ka talaga. Bigla ba naman ng iwan? Pabirong sabi ni Ramon na halata namang nginig ang boses dahil sa pagpipigil ng iyak. Doon na kami, Ate Martha. Hanggang sa muli. Tuluyan nang umalis ang magkakaibigan sa puntod ng pamilya para tumungo na sa kanya-kanyang mga obligasyon. Matapos naman ang trahedyang nangyari sa pamilya, mula sa pagkawala ni Martha hanggang sa pagsunod rin ng mga magulang nito, giniba na rin ang abandonadong bahay na dahilan ng lahat. Matapos rin ang mga nangyari, wala nang nagtangka na tumira sa bahay nila Martha dahil sa kasaysayang nangyari dito. Kalaunan ay nanatili na lamang ang dating masayang tahanan na ngayon ay isa nang
abandonadong bahay. Salamat.